At dahil nag-viral itong video na to sa ating TikTok, which is ang Honda XRM 125 versus the Honda Click 125 version 3. Pero alin nga ba ang mas better na mag-fit sa lifestyle mo? Panoorin mo muna tong video na to. Pag-usapan natin both si Honda Click 125 version 3 at saka si Honda XRM 125DS Fi in regard sa kanilang comfortability, affordability, and usability. Si Honda Click 125 version 3, commuter-friendly talaga tong motorsiklong ito. Naka-scooter ba naman, aka automatic yung transmission gears niya. So wala nang manual shifting and madali ka na lang talaga matuto paano ito i-drive. Lalo na mga bossing, if kaharap mo yung traffics, yung daily errands, tsaka mga short city rides, if gamit mo tong motorsiklong ito. Magaan rin tong motorsiklong ito at madaling i-maneuver, lalo na if ikaw ay solo rider. This also gives much comfort compared sa mga semi-automatic motorcycles kasi meron siyang gulay board and kasya din sa utility box niya ang mga half-face helmet. Now in regards naman sa Honda XRM 125, ito talaga yung motorsiklo mafe-feel mo talagang nagmo-motor ka. Bakit? Kasi meron siyang transmission gears which is 4 gears na semi-automatic. Although if beginner ka, kailangan mong matuto paano mag-shift ng gears, anong speed dapat ka mag-shift na para hindi kumaldag o di naman kaya makulangan ka sa pwersa. Ang nakagandahan lang din naman kasi pwede siya pang probinsya, pang city rides, o di naman kaya mag-off-road ka pa. Okay talaga. And because of that, madali kang mag-adjust, especially sa mga merong mga bagahe or may angkas ka, or if ever may deliver ka, underframe gives more robust experience kapag ito yung dala mo kasi parang ikaw talaga yung may dala sa motor or may control. And in terms of affordability naman mga boss, hindi ito nagpapatalo kasi mas mura siya ni Honda Click 125 version 3. Pero hindi rin naman natin sure mga bossing kasi baka naman sa ibang dealers medyo may patong sila na pricing nila. But I'm pretty sure mas mahal si Honda Click over kay Honda XRM. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung specs nila if okay ba sila for its price. Unahin natin dyan si Honda Click which is ang colorways niya ngayon is mas maganda kasi naka-dual tone na siya. Makikita nyo yung white, yung black, yung gray, tsaka yung blue niya na medyo dark bluish na may color orange. Maganda talaga yung mga accent nila kasi mag-outstand ka sa kalsada. With the kilometers per liter of 50.3 base sa kanilang claims, masasabi mo talagang okay itong motorsiklong ito pang araw-araw mo. And meron din naman silang tinatawag na special edition which is mas maganda yung mga colorways nila and magdadagdag ka lang ng kaunting pera para makuha mo yung mga ganong klaseng colorways. And ito nga pala yung mga features ni Honda Click na masasabi mong okay talaga itong motorsiklong ito. Meron itong 125cc na liquid cooled PGM-FI ASP engine. And gaya na sabi ko kanina, meron siyang two-tone colorway na color combination. Meron din siyang wide na tubeless tires. Meron siyang new USB charger in which wala yan sa previous version niya. Naka-combi brake din yung braking system niya. Naka-all LED light yung lighting system. Yung full digital meter panel niya okay din naman. Naka-secure key shutter. Naka-park brake lock. Naka-18 liters luggage box. Nakasya yung half-face helmet mo. And dahil hindi ito motorcycle review, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung specifications nito. Ngayon naman, pag-usapan natin si XRM 125DS. So, meron siyang tatlong colorway dito while the DSX and the Motard is unicolor lang which is white yung sa DSX tapos black yung sa Motard. Sa colorway naman ni XRM 125DS is meron siyang red, meron siyang black, and meron siyang blue. While yung fuel efficiency niya is ang claim ni Honda around 65.4 kilometers per liter ang kanilang nakuha sa fuel efficiency nito. Ang magandang nabigay kasi dito ni XRM kasi meron na siyang tatlong variants. Compared before na isang variant lang talaga. Ngayon, mas mapipili mo na ano talagang mas mapupusuan mo. Pero kayo ba mga bossing, ano yung magugustuhan mo dito sa XRM? If ever, pag-uusapan natin yan. And ito naman yung primary features na maibibigay ni XRM if ito yung bibilhin mo. Meron na siyang bagong CRF-inspired na headlight and winker. Meron na rin tayong new digital meter panel dito. Meron tayong new sporty decals na sinalpakan ng 125cc PGM-FI engine with Euro 3 compliant and undercowl protector. Meron din tayong pillion step and muffler dito with a spacious utility box and naka front disc na with a stylish alloy wheels. Meron din tayong kasamang handlebar and knuckle guard dito. And ilalagay ko na lang din dyan sa screen ang specifications nito. And if nagustuhan mo yung video na to, gagawa natin to ng motorcycle review itong mga motorsiklong ito para makita mo naman yung full specs na ma-discuss natin and mapag-usapan naman natin. Medyo nakakapag-decide na ba kayo? Kasi kung hindi pa
pa, meron tayong 3 good things na pwedeng baka ma-consider mo and 1 good thing to improve if ever ito yung bibilin mo. Simulan natin yan kay Honda Click 125 version 3. Yung good things niya talaga dito is that it is really a super user-friendly motorcycle. It is an automatic scooter na kasi wala nang declutch, wala nang shifting of gears. Ideal talaga to sa mga traffic and daily errands. Tapos reliable and efficient pa yung kanyang engine. 125cc liquid-cooled PGM-FI Honda ASP with a good fuel efficiency. Solid na solid to for city commuting. And last but not the least na magugustuhan mo dito is that yung features niya is napaka-practical for our daily needs, daily errands, and daily use in traffic day-to-day na mga lakad. May LED lights, may digital meter, may storage box na kasyang half-face helmet, may tubeless tires, meron na ring charger, everything a commuter needs na bibigay yan ni Honda Click. And siguro if meron tayong one good thing na sana i-improve, yan is ang kaniyang suspension. Sana is nagdalawa sila kasi meron akong naririnig na mga kasama na sana dinalawa na lang daw nila katulad ng Honda Airblade o di naman kaya yung mga ADV na dalawa yung suspension para naman di ba mabalance din naman ang kaniyang play sa mga lubak-lubak. Ngayon naman pag-usapan natin si Honda XR125. First good thing na magugustuhan mo dito is that although this is an underbound motorcycle, hindi natin mapagkakait na okay itong motorsiklong ito when it comes to versatility. Mapa-offroad man yan, mapa-probinsya man yung dinadaanan, mapa-city rides man yan, o di naman kaya yung mga night ride na mga gala mo. I am for sure, mabibigay niya yung mga kinakailangan mo. Number 2 naman is ang kanyang maintenance costings. Alam naman natin na mas makakamura ka dito and mas madali pang ma-maintain yung kanyang mga parts kasi mas mura and less yung magagastos mo dito. And last but not the least is ang kanyang affordability. Hindi naman natin may pagkakay talaga that Honda XR125 gets its well-deserved na respect in terms of buying a motorcycle. For its price, for its maintenance costings, and for its parts, alam talaga natin, hindi ka mahirapan maghanap, magbayad, o di naman kaya magpaayos ng motorsiklong ito. And one good thing to improve sana dito is that I hope magkaroon sana soon ang mga ganitong klaseng motorsiklo like ni Honda XRM at saka si Honda RS125Fi ng upgrade sa kanilang technology. I hope magkaroon sila ng at least mas malaking U-box ba or mas malaking fuel efficiency o di naman kaya maging standard na yung kanilang tubeless sa kanilang mga tires and magkaroon sila ng charging port. At least naman 'di ba makakasabay ito sa mga motorcycle riders na gagamitin ito as a delivery rider. Now pag-usapan naman natin ang specs to ratio and kamusta ang each motorcycle for its value sa pera mo. Now si Honda Click 125 V3 makikita mo yung specs diyan, alam mo talaga okay tong motorcycle nito. While the Honda XR125DS Fi naman is, if makikita mo yung specs niya, napaka-decent naman for its price. Hindi ka na talaga dito makakareklamo. So if yung priority mo ay convenience, comfort, madaling mamaneuver sa traffic, Click 125 V3 all the way is a very good companion for your daily. Bang for buck kumbaga. While if gusto mo ng versatility, gusto mo ng control, and gusto mo yung may kaya sa mga kahit anong road conditions na tatahakin mo, dyan talaga mananaig si Honda XR125. Yung versatility niya kasi gives more utility for its price. So here's my final thoughts. Again, uulitin ko, wala talagang perfectong motor. Magdedepende talaga ito sa lifestyle mo at sa pangangailangan mo. Para sa araw-araw na commute, especially on errands, school, work, or maglilipat kayo ng lugar, mas practical at hassle-free talaga si Honda Click 125 version 3. Perfect siya sa mga gusto ng uncomplicated, good to ride, good to go, reliable pa, tapos smooth yung ride niya araw-araw. While para sa mga riders na madalas bumiyahe sa mga mahahabang ruta, may chance na may rough road din sa mga lugar na kanila binabiyahean, tapos may angkas pa or bits of load na pwedeng mas makakapagdala ng bigat kapag ginagamit mo yung motor mo, makakatulong dito si Honda XR125Fi especially on rough roads. Kasi less yung mafe-feel mo sa suspension or di naman kaya sa play ng motor mo pag may mga lubak-lubak, especially sa mga mapoprobinsyang daan. As long as pinili mo yung mabe-base mo talaga yung riding lifestyle mo at hindi mo binase sa hype, ako mismo pipili ako ng Honda Click 125Fi if nalagi kang nasa city rides lang, magagamit mo pang araw-araw, pwede mo rin ipanggala sa mga quick rides mo, and less naman tayo makakasulong sa baha o di naman kayo dumaan sa mga
rough roads and mga malaprobinsyang daan, wala na tayong kailangang isipin pa kundi smooth ride lang, dyan mananalo talaga si Honda Click. Pero kung may plano kang dumaan sa mga medyo malulubak na daan, may pagka-probinsya yung daan, o di naman kaya ikaw mismo nagagamit sa probinsya, malaki talagang maitutulong ng motorsiklong ito na si Honda XRM. Especially if may dala kang mga mabibigat, like mga sako ng bigas, o di naman kaya may angkas ka, dadaan ka sa mga rough roads, malulubak na daan, dito talaga panalo si XRM. But at the end of the day, ang masasabi ko sa'yo, hindi mo na kailangan bumili ng higit pa sa 125cc motorcycle. Gagamitin mo pang araw-araw. Tapos, overpriced naman yung pricing ng bike na napupusuan mo. Especially if practicality and tight yung budget, I would really advise na importante talaga na match yung motorcycle lifestyle natin sa budgeting natin. Mapa-underbone man yan o scooter, depende sa pangangailangan mo, kailangan mapili mo talaga ano yung gusto mo. At the end of the day, kahit gusto ko pa yung Honda Click 125 o di naman kaya mas nagustuhan mo yung Honda Airs 125 Fi, ang masasabi ko lang din naman is that as long as happy ka sa decision mo and nakatulong tong video na to, I would really love and appreciate if mai-like mo tong video na ito. And bago tayo matapos, panoorin mo tong video na to na nag-viral sa TikTok ko. Alin nga ba ngayon ang mas maganda? Honda Click or Honda XRM? Tara, sagutin natin yan. First of all, ang dalawang motor na to ay may kanya-kanyang purpose sa daan. So tara, tahakin natin yan. Kung hanap mo yung pang-araw-araw na biyahe sa city, hassle-free at walang cambio-cambio, change gear, panalo dito si Honda Click. Automatic na kasi siya, FI na din, matipid sa gas, at mas komportable if ever dadaan ka sa traffic. Perfect to para sa mga estudyante, empleyado, o kahit delivery riders na gustong smooth if naghahanap ng consistent ride. Pero kung gusto mo naman ng motor na matibay sa kalsada, pwede sa probinsya, rough road, o medyo off-road setup, wala na ata talaga tatalo kay Honda XRM, especially with its affordability, practicality, and efficiency. But for me na nandito lang sa city, hindi na masyadong napupunta sa mga mabubundok na daan, I can really say or I can really recommend the Honda Click 125. Pero if ever maisipan mo mag Honda XR 125, hindi ka na rin lugi dito kasi less na sa maintenance, mura pa, and then as well as matipid din sa gas. So ang point dito is walang panalo or talo, depende na lang talaga sa rider or sa kanilang idea kung para saan nila ito gagamitin. At the end of the day, panalo tayong lahat if nakabili tayo ng motor kasi mas less na yung hassle natin dito if ever gagamitin natin ito instead na mag-commute. So if gusto mo yung mga ganitong klaseng videos na you can follow me for more. Like this video na rin and you can support me by purchasing helpful products dyan sa affiliate videos ko tulad ng MotoWolf cellphone holder na nakalagay dyan sa yellow basket. Always remember lang to ride safe and see you on my next video. Again, salamat and see you on my next video.